Ang Diyos po natin napakabuti. Ayan. Ang Diyos natin napakabuti. Opo, because of that, talaga naman pong tayo po'y sobrang lumalakas at tumitibay sa ating mga pananampalataya. At lalo na nga po, yesterday, napakinggan po natin po ang atin pong topic, Grateful Living. Nais po natin tayong lahat ay hindi lang po kahapon po naapektuhan po ng paalalang yan, kung hindi ipagpapatuloy po natin po ang pamumuhay po ng mayroon pong pagpapasalamat. Nais natin pong patuloy po na ma-develop yan. And in fact, ang atin pong topic for today is being strengthened by grateful heart. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, ikaw ay tiyak na lalakas. I will say it again. Pagka ikaw at ako ay mapagpasalamat, tiyak tayong lalakas. At atin pong kayang isang tabi ang mga panghihina, mapagtatagumpayan lahat ng yan, sapagkat alam ho natin ang bunga ng isang buhay na lumalakad sa pagpapasalamat. If we are really grateful, that will cause us to have a life which is stronger, even more than ever before. Tayo po'y lalakas at sisigla. Pag merong pusong mapagpasalamat, tiyak tayo'y lalakas. At nais natin po na makita ho, gaya po ng binanggit kanina ng ating facilitator, Pastor TJ, yan ang inaasahan ng Panginoon sa atin. That we will all respond sa Kanyang ginagawa sa ating buhay. Ang atin pong buhay Kristiyano, our journey, is not about what we do, but it's all about what God has done, and we are responding to what He has done. Kaya kapag ganyan po, meron po tayong enough na motivation upang ipamuhay po ang bigay ng Diyos na buhay, sapagkat tayo po'y tumutugon sa Kanyang nauna ng ginawa. Dahilan po sa Kanyang kabutihan, tumutugon tayo. Kaya how many of you here ang na-appreciate po ang ating theme song po ng ito pong atin pong buhay ng pagpapasalamat na bago po natin po yan, bagong-bagong awitin po natin yan sa Hope Music PH. That no less than our sharer, kahapon na kilalang tao at bukod po sa kanya, marami pa hong talagang naka-appreciate po sa ating kakaibang musika. Hope Music PH. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, no? At maging sa atin pong mga kapatid sa online, sa borderless natin, patuloy po natin pong pakinggan ang mga awiting yan because this will surely impact our lives. Nais ng Panginoon tayo po yung magkaroon ng maliwanag na tugon sa Kaniyang ginagawa sa ating buhay. Which leads us po sa isang buhay ng pagpapasalamat. Ngayon, sabi po ng Biblia, dito po sa ating mga binasa, maliwanag po dyan ang mga salitang thanksgiving. Like this, verse 17, sabi po ng verse 16, ayan. Yeah, 16 muna, sabi po, ay thankfulness in your hearts to God. No, thankfulness. And then sa verse 17, inulit na naman po yan. Sabi ng talata, giving thanks to God the Father through Him. Kung atin pong babalikan pa, a bit, yun pong verse 15, ganun din po. Ang tema, pinakita sa atin. Always be, sabi ng verse 15, diyan, always be thankful. Okay, tingnan natin yung talata. So, ito pong mga talatang ito, and be thankful. Paulit-ulit po yan, sa bandang ibaba, pinapakita na ang resulta ng mga binabasa ho natin ay yung pagiging mapagpasalamat, inaasahan sa atin. At kung babalik natin ulit, diyan muli sa verse 16, ang bunga, nung sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 16, dito, ay bunga rin ng buhay ng pagpapasalamat. And so with verse 17. Kaya very clear that the Apostle Paul is writing to the believers na ang nais niya po ay magkaroon, ma-develop po ang buhay ng pagpapasalamat. Gusto ng Panginoon tayo lahat ay maging mapagpasalamat, hindi mapaghanap. And there is that power and benefits kapag tayo naging mapagpasalamat. Studies show na pag tayo mapagpasalamat,
mas nagiging masigla at malusog ang ating mga pangatawan. Yung atin pong immune system, nakakatulong ng malaki yan. Sa atin pong pagtulog, nagiging mahimbing. Sino sa inyo nakatulog ng mahimbing kagabi? No? Di ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sapat na tulog mo kagabi, ha? Huwag mo na ituloy ngayon, ha? Sapat na yun, ano? Pagka ikaw ay nakatulog ng mahimbing, ibig sabihin nun, ito'y talagang pagpapasalamat. At yun daw din po ay bunga ng ating mapagpasalamat na puso. Yung tayo po ay yung na-overcome po natin, yung pong study shows na it decreases even our tension, our stress kapag tayo mapagpasalamat. Yun pong ating anxiety na di-decrease hanggang sa mawala sapagkat puno tayo ng pagpapasalamat with so many benefits. Yung power ng pagpapasalamat. Kaya ganun na lamang pong pinapakita sa atin sa Biblia that we really need to develop this. We really need to cultivate this. If a grateful heart strengthens us, then we should know how is it to develop it. Alam natin, paano po natin ma-cultivate ang pusong mapagpasalamat. Hindi lang po yung feel good. Kung hindi nais ng Panginoon, yun pong ating puso ay maging punong-puno ng dahilan bakit tayo po gigising sa bawat araw. Kaya sabi ho ni Brother Ernie, our sharer last night, to the point, sinabi niya sa atin, pagka sa umaga, hindi mo nakuhang ngumiti, ito'y isang malaking offense sa kanya. Sabi niya nga, kasalanan ang hindi ngumiti. Tingnan mo ngayong katabi mo kung makasalanan. Ano? Kasalanan daw ang hindi ngumiti. Ano? Ibig sabihin po, God is giving us every day reason upang bumangon. Maraming mga dahilan at pagka ang puso'y mapagpasalamat, bibigyan ka pa ng Diyos ng marami pang mga dahilan upang madagdagan pa ang iyong pagpapasalamat. Why? Simply because being grateful is God's will for all of us. Sabi ng Biblia, always giving thanks, di ba? Always giving thanks. Laging maging mapagpasalamat. Ito po'y sinabi ho sa atin paulit-ulit. Halimbawa sa 1 Thessalonians 5:18, sabi doon ay, be grateful, always be grateful. Ang dami pong pinakita sa atin ng mga talata sa Biblia. To really be grateful, give thanks. Ikaw ba ngayon? Baka punong-puno ka ng paghanap. Hindi ka tatatag pagka ganyan. Tingnan mo ay katabi mo at itanong mo na rin sa kanya, I give you permission to ask. Ikaw ba'y mareklamo? Tanong mo nga sa kanya, ano? Ikaw ba'y mareklamo? Hindi ka titibay pagka ganyan. We need to develop the attitude of gratitude upang tayo'y tumatag, upang tayo sumigla. Kung kaya nga ngayong araw na ito, ating tunghayan, how we can cultivate this kind of grateful living attitude. How can we be strengthened? It is always good to be strengthened ang ating mga puso sapagkat lahat ay naayos sa ating buhay. Tingnan po natin ang unang bagay. Sa talata 16, what it says here. Verse 16. In order for us to develop this kind of grateful heart, sabi ng talata, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. Dito po, maliwanag ang basihan upang maging pundasyon ng isang buhay na mapagpasalamat. Talagang tayo'y tuturuan na merong dahilan. Hindi lang po yung feel na magpasalamat o kaya we feel good. Hindi lang dahil tayo nakainom po ng anuman pong energy drink para tayo po ay parang lagi pong spirit natin is high and up. We feel good. No. God wants us to have a clear foundation. How are we going to develop this grateful heart? Number one, sinabi po ng talata, one is to have this strength because we have this solid basis.
on the solid understanding of the Word. Alam niyo po itong bagay na ito, if we do understand at iyong niyakap, tiyak ang magiging bunga ay realisasyong ganap sa buhay natin. Makikita natin na ang lahat ng ibinigay ng Diyos, siya po ay handa na ito po ay ipahayag at iparanas po sa ating lahat. Kagabi po, sabi po ni Brother Ernie, ang buhay niya ay nawala na po ng direksyon if not for the Word of God. Sapagkat mismong ang Panginoon nagpaalala sa kanya ng talatang napakahalaga sapagkat he was so down, very low, ang kanyang spirit bagsak na bagsak until God spoke to him, telling him that Psalm 34 verse 18, the Lord is what? Close to whom? Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. And that was enough for him to get up. That was enough for him para bumalik sa Panginoon. Imagine, just one verse and one verse a day will keep Satan away. Just one verse a day, you may not know it, but it can revolutionize your life. It can even change your direction in life. You will never know the impact of that Word of God in your life. Kaya sabi po ni David sa Psalm 119:92, Psalm 119:92, if your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. Napahamak na ako kung hindi ang iyong salita ang naging kaligayahan ko. Ang daming nasisirang mga buhay sapagkat kung ano-ano ang hinahanap, nalimutan na nila na ang salita ng Diyos ay sapat. Ang mga salita ng Panginoon mapangahawakan and little by little, nakita natin na ito'y bumabago ng ating buhay. Sino sa atin dito ang nabago ang buhay dahil sa salita ng Panginoon? Taas nga po ng kamay. At maaari bang pumalakpak kay Lord? You know? Yan, amen, amen. Tingnan mo yung katabi mo. Please take a look at your seatmate. Sabi mo sa kanya, nagbago ka na ba yan? Tanong mo sa kanya, nagbago ka na ba yan? Mga kapatid, yes, ang laki ng pagbabagong ginawa sa atin. Kung bakit tayo narito ngayon, ibang ating pananaw, sapagkat ang ating mga buhay ay binago ng Diyos. Yung mga dati pong atin pong pinapahalagaan na taliwas dahilan sa direksyong bigay ng Panginoon. Nabago po ang ating direksyon. Sa mga nawawalan na po ng loob, gusto nang sumuko, at hindi na alam kung hanggang kailan, natutunan natin na kung wala ka mang paraan, ang Diyos hindi nauubusan. Kung ikaw ay sayad na, ang Diyos hindi po nagkukulang. Sapagkat ang Panginoon, pagka nangako, tinataya niya ang kanyang pangalan. At ang issue ng Panginoon ay higit na malalim kaysa issue ngayon na pinakipaglalaban mo. Kaysa issue ngayon na pinipilit mo at pinanggigigilan mo, mas lagi pong tumpak at wasto ang nais ng Panginoon para sa iyo. Hindi kailanman nagkamali ang Panginoon sa iyo. Kaya never, ever give up. Sapagkat ang Diyos kahit kailan po nangako sa atin at mapangahawak at mayayakap, never, ever He will leave you. Never, ever He will forsake you. Kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sinabi niya yan. Sinabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Kaya niya pong panindigan yan. Tinaya niya ang kanyang pangalan. Lahat ay mawala, pero dapat ang yung excitement sa kanya, hindi mawawala. Nang sabihin po na Isaiah, pinaalala niya
sa mga taong nawawalan na ng gana. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43:19. See, I am doing a new thing. Mga kapatid, ikaw ba'y naniniwala na merong kakayanan ng Diyos na magbigay sa iyo ng brand new life? Do you believe na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyo? Opo, kaya ngayon pa lang makakapagpasalamat ka na. You can be grateful even in advance sapagkat ang pagkilala sa Panginoon, kailangan pinangawakan, dinideklara yan. Hindi lang iniintay mo from afar na baka mangyayari because you cannot develop a grateful heart as like that. You've got to claim it and you've got to hold on to what He has just said and declared. And from our end, let's also declare. When we pray, don't just pray, but believe in the power of prayer. Pagka tayo po ay nangahawakan, dapat nating ideklara yan. Angkinin mo na yan. Sabi ng iba, paano kung di mangyayari? Di ba magdadagdag lang ng discouragement ko, frustrations ko. I will tell you, kapatid, listen. Sa lahat ng nanghawakan, wala pong natalo. Wala pong binigo ang Diyos na umasa sa Kanya. You will never be put to shame. Sinabi ho sa atin ng Psalm 25 verse 3, those who trust in Him will never be put to shame. No one who hopes in Him will ever be put to shame. Kaya ho yung katwiran na ipapano, baka madagdagan lang ang aking sama ng loob. Madagdagan lang yung aking discouragement. Magdedeklara ako, hindi naman mangyayari. Totoo nga bang walang mangyayari? May nawala ba? Alam niyo po sa pag-aaral, sa lahat ng umaasa sa Diyos, lahat ng nagdedeklara, walang nawawala sa kanila. Sapagkat hindi man nila makuha ang hinihingi nila, may nadagdag sa kanila. Yun ay ang pananampalatayang umangat. Pagka ang pananampalatayang umangat, mas marami pa ang mabubuksang pintuan para sa atin. Walang limitasyon na ang magagawa ng Panginoon sa isang pusong handa at nagpapasalamat na agad. Kaya start right now believing. You are asking God for a job. Right now, believe that with all your heart at panghawakan mo na. Panginoon, totoo ka sa iyong pangako. Maglaho man ang lahat, ang kanyang salita will never fail you. 1 Peter 1:24-25, it tells us, 1 Peter 1:24-25, malantaman ang mga bulaklak, ang mga damo, ang mga dahon. Pero pagdating ng verse 25, subalit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailan paman. Whew! Ang salita ng Diyos mananatili magpakailan paman. Ni amen, pero walang palakpak, ano? Oh, hallelujah, hallelujah. This is the word that was preached to you. Bakit pinangaral? Para lang pakinggan? Hindi, para panghawakan. Bakit pinangaral? Para ideklara. Kaya walang kakatakutan. Pag sinabi mong papagalingin ka ni Lord, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Walang nawala sa'yo at hindi ka bang napahiya. Kapag hindi kumilos ang Diyos, pangalan niya tinataya at nakataya. At ang nadagdag, yung another dimension ng ating buhay. Kaya when we pray, thank God in advance. Thank God in advance. Lord, salamat po sapagkat binigay mo na ito. At kung hindi nangyari ang specification mo, tsak, may mas magandang gusto ang Panginoon sa'yo. Hindi nangyari yung inihingi mo, may bibigay na mas maganda sa'yo ang Panginoon. Sabihin mo yan sa katabi mo, may magandang mangyayari. May mas magandang mangyayari sa buhay mo. Panghawakan mo na. You believe it. You believe it. Ang tingin mo hanggang dito lang, ang tingin ng Diyos nasa dako pa roon, mas malawak, mas ganap. Amen. Hallelujah. Kaya with this, we are strengthened.
A grateful heart is developed having the Word of God, at pag nakikita mong ito ay nagaganap, na nakita mo, sinabi ng Panginoon, hindi niya papabayaang walang mangyayari, tatapusin na yun. Nadidevelop po ang atin pong punong-puno ng puso, punong-puno ng pasasalamat na puso. Ikalawa po, amen. Tanong mo nga sa katabi mo, buhay ka pa ba? Ano, buhay pa ba yung katabi mo? Ano? Amen. Praise God. Ikalawang bagay, sabi po sa verse 17. And whatever you do, 16, verse 16 pa rin. Singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Singing psalms and hymns. This is obviously our expression that God is sovereign. We thank Him, praise Him for our worship. Ang mga awitin, ang ating mga papuri, ito po ay isang buhay ng pagsamba sa Kanya. A grateful heart is developed as we enter, number 2, into this kind of life, as we enter into worship. Alam niyo po, maraming mga tao po, matapos po nilang maranasan kung anong kanilang inaasahan, saglit lang ay nakalimutan nila ang kanilang pinagmulan. Nakalimutan nilang tingnan ang nag-accomplish po ng lahat ng mga bagay na ito. That indeed, not by our might, but by His power. Kaya yung atin pong napag-usapan yesterday, ang mga ketongin po na nakakita, no? Ay, ketongin na gumaling pala, no? Mga ketongin na gumaling, ano, sa kanilang ketong, ano. Sabi ng Luke 17:15 to 16, grabe po, ano. Isa lang ang bumalik. Nung nakita niyang may nangyari sa kanya, para sa kanya, ang significant, yung may prime importance, ay yung nangyari, hindi na yung nagpangyari. But he came back, this leper, no? Nakakita, sabi ko nakakita eh, yung leper nakakita, ano, na may nangyari sa kanya, no? He saw that he was healed, came back. Alam niyo po, ang pagpapasalamat, hindi po dapat dinidelay, dapat ito, tinutugunan agad ng pagsamba. Amen. Pag naranasan natin ang kanyang kabutihan, dapat ang ating tugon ay pasasalamat at pagsamba. Diyan nadidevelop po, no? We should not delay it. Kagaya nung ginawa ng iba. Okay, given. So excited sila. Maybe, they were saying, dadating din tayo dyan. Magpapasalamat din kami. No? But for now, excited kami, maintindihan ng Panginoon. But you know, we will be eaten up ng ating mga concerns kung paanong nangyari sa mga sumunod na talata, 16 to 17 to 18, kinain na po sila. Kanilang mga kani-kaniyang concerns. Ang buhay na mapagpasalamat, hindi lang po ito dinidelay, hindi lang po ito dapat gawin immediately, no delay, at wag nating hayaan na kainin tayo ng ibang mga bagay sa mundo. When you delay that worship na yung tugon sa Panginoon, kakainin lang tayo ng iba pang mga concern sa buhay. When you say, maybe, tsaka na lang, dadating pa ang maraming mga dahilan. Kaya huwag mong sasabing, tsaka na lang. Pag sinabi mo, siguro later, the enemy will give you more reasons to delay that hanggang sa ang puso natin ay tumigas na at hindi na natin maranasan ang pagkilos niya. Kaya ang mangyayari, eventually, that will result sa isang unstable life pag hindi tayo agad tumugon. Ang pagpapala ng Panginoon dapat pong tinutugon sa pamamagitan ng pagpapasalamat at pagsamba.
At ang dapat kumuha ng ating atensyon ay yung bubuo sa ating kaluluwa. What do I mean by that? Sabi po sa Luke 17, verse 19. Luke 17, verse 19. Pinili po nung lalaking pinagaling yung tunay na wellness. That wellness means wholeness. Yes, 10 of them had their healing, but only one got his wellness. Maybe some are experiencing, maybe we are experiencing, thank you so much, Ruth. We're experiencing po material benefits, material blessings. But the question is, are we experiencing the wellness, that wholeness? Because that attitude of thanksgiving, attitude of gratefulness was delayed. And that was the reason bakit hindi nila naranasan ang wholeness at ang wellness. God wants us to become stronger. And what will make us stronger is our grateful heart. Unahin natin ang pagpapasalamat at tayo'y magiging matatag. Ang isang mapagpasalamat na tao, tiyak pong siya'y matatag at hindi siya kayang kainin ng kanyang mundo. Hindi kayang kainin ng mga pag-aalala. Tingnan natin, pansinin natin ang sinabi po ng Philippians 4:6. Philippians 4:6, ang wika po sa atin, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition but everything by prayer and petition with one more time louder, but with thanksgiving. Now you can present everything to God, because God gives us that passes na maranasan po ang kanyang wellness and the wholeness. In fact, that peace na pangako ng Panginoon, ang kapayapaan po has become very elusive. Hindi mo talaga alam, paano nga ba talaga makakatanggap po ng kapayapaang sinasabi ng Biblia. But the Bible tells us, with a grateful heart, we can have that kind of wellness and wholeness. Alam niyo po, this is the reason why we are giving everyone the chance to become grateful and thankful sa ginagawa ng Panginoon. Sapagkat posibleng marami po tayo mga pagpapagal, marami po tayong gagawing sakripisyo, that eventually hindi natin po maranasan ang bunga nito. This has happened po sa mga Israelites who came out, mga sa panahon po ni Haggai, from Babylonian captivity. Pagbalik po nila sa kanilang bayan, at sabi nila, it's about time para isipin namin ang aming mga sarili. At ito ang aming mga gagawin. Subalit, ang Word of God is very clear na hindi dapat mawala ang inyong atensyon sa ginawa ng Panginoon. Kaya nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat na maging grateful sa kanilang paglaya from Babylon. At ang isang test na binigay sa kanila ng Panginoon, if they will respond to the call. Sa Haggai chapter 1 verse 6. Ito po'y napakahalaga sapagkat lahat ng ating pagpapagal ay po pwedeng mawala ng saysay. At sabi po ng talata, you earn wages. You earn wages. Mga gainful na mga wages, malalaking mga kita, sabi nila pwedeng mapunta lang sa isang buslong butas. Lahat ng kanilang pagpapagal, lahat ng kanilang mga pagsakripisyo ay pwedeng mawala ng saysay kapag hindi po maayos ang kanilang buhay. And this is the reason why we want to give everybody the chance na magpasalamat sa Panginoon and
Kagabi po, habang nagte-testimony po si Brother Ernie, the Lord has just reminded us, when we started this is an invitation na kilalanin ang pagkilos ng Panginoon. Otherwise, narito rin ang paalala ng Panginoon. Pag walang pagpapasalamat, wala pong maliwanag po na ginagawa tayo pong tangibly. Masasabi natin, this is my thanksgiving unto the Lord. Sandali lang mawala. And some of us, I know, kahit po sa mga higay, members po natin, when they give their testimony, hindi lang po yung mga unexpected blessings. Even they become thankful sa mga bagay na hindi nangyayari. Nakakatuwa nga pagka meron tayong mga thanksgiving. Sabi nila, dati palagi akong laman ng ospital. But when I made the decision to become grateful to God, I started to give, hindi ako na ospital, ibibigay ko na lang kay Lord ito. Mga unnecessary, unexpected na mga expenses, hindi dumating yun. Kaya I'm thankful to God for what did not happen. Sometimes, we just focus, ano nangyari? Yun lang ating tugon. Pero sa mga bagay na hindi pinapangyari ng Diyos, sa mga bagay na hinadlangan ng Panginoon, para hindi mangyari sa atin, are we also grateful? God is speaking to us. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng pasyahin. Make Him significant in your life, and that is through our worship, na meron po tayong pagkataong magbigay. Ang pagbibigay ay isang napakaliwanag po na pagsamba sa Panginoon. Kaya yung mga sinusulatan po ni Paul through Timothy, ang sabi niya po sa 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 18. 1 Timothy 6, 17 to 18. Make God a significant part of your life. Ang tandaan ninyo, ang Diyos naman ang nagbigay sa inyo ng lahat para i-enjoy. Hindi naman killjoy si Lord Gusto ng Panginoon. He is providing us with everything for our enjoyment. Gusto ng Panginoon ma-enjoy natin po ang ating pagpapagal, ang ating buhay, ang ating mga kinikita. But we have to put our hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. But with thanksgiving, sabi po ng verse 18, with thanksgiving, kailangan yung matutunan to be rich in good deeds and to be generous. Can we say all together, generous? Yan, tanyo sa iba, hindi masabi generous. Tingnan nga natin, sabi nga natin, generous. And we will be one. We will also be generous sapagkat we make God a significant part ng atin pong buhay. Sabi ng Psalm 34 verse 3. Psalm 34 verse 3. Magnify the Lord with me. Glorify the Lord with me. Yung glorify, make Him significant. Make Him as your first. Siya. Ngayon, sabi lang, paano? Marami rin akong gastusin. Paano yan? Baka ako'y kapusin. Walang mawawala. Walang mawawala. Sapagkat merong sariling paraan ng Panginoon ng pagpapala. God will never fail us. Just worship Him and He will do the rest. Just thank Him and He will do and He will give you the best. Pangako ng Panginoon yan Kaya even po in our entrepreneurs, in our business community with Brother Tito, in our kape, strong mga young professionals, we want all of us. Maybe you are now gainfully employed. Mayroong mga binibigay sa iyo ang Panginoon. O kaya masasabi mong, hindi naman siguro ako kagaya ng iba na tumatanggap ng ganoong halaga. But always, God is giving us the opportunity to practice generosity and consistency. Consistency and generosity. Opo, mapangahawakan po natin po that if we make Him significant part of our life, we glorify God sa ating mga buhay and exalt Him together, we will be developing this buhay na punong-puno ng pagpapasalamat. Amen. And we want God to show us His kindness. That
yun po pangako ng Panginoon. His goodness will run after us. Run after us. What does it mean? He will run after us. When the Bible says His goodness will run after us, He will overtake us. Hahadlangan niya ang mga bagay na hindi para sa iyo, hindi kalooban ng Diyos sa iyo. At huwag nang sumama ang loob mo sapagkat may maganda namang nakalaan para sa iyo. Merong amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Let's just hold on. Sinabi po sa atin ng Psalm 23 verse 6. Psalm 23 verse 6. Surely, surely goodness and mercy. Can we say all together, surely? One more time, surely. Kahit nasaan ka, you're driving your car, kahit sino nakikita mo, ano nangyayari sa paligid, surely your goodness and love will follow me. Your goodness and mercy shall follow me. Surely, not perhaps, not maybe, but surely. And we will dwell in the house of the Lord forever. We come to worship Him. We continue to develop in our hearts that grateful spirit. Then thirdly, finally, what verse 17 says. And whatever you do in word and or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Again, how are we going to develop that grateful heart? Whatever you do, do everything in the name of the Lord. Serve Him. Serve Him. Number 3, that kind of service for His glory. Sinasabi po sa atin ng Biblia na tayo titibay sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ba sabi yan sa atin ng Biblia? 1 Corinthians 15:58. Am I correct? Tama ba? Di ba sinabi sa 1 Corinthians 15:58, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. I heard Bishop expounding this. Sabi niya, hindi naman nauna yung matatag tsaka ka maglilingkod. Nauna muna ibinigay mo buhay mo at tsaka ka tumatag. And this is how we cultivate. That grateful heart, ibigay mo lang ang buong buhay mo sa Panginoon sapagkat ito na may maliwanag na tugon. Maliwanag na tugon yan na pagpapasalamat. Nasabihin sa atin sa Romans 12:1, di ba Romans 12:1? Finally, sabi ng talata, therefore, my dear brothers and sisters, Romans 12:1, sorry. Sabi ng talata, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, dahilan sa awa ng Diyos, bilang tugon sa habag ng Diyos, bilang tugon ng pagpapasalamat, ialay nyo na ang inyong mga buhay sa Kanya. Kaya ang ating paglilingkod ay pasasalamat sa Kanya. Amen? Tama ba? No self-entitlement. Kung hindi ito'y maliwanag na tugon ko, sa lahat ng mga naglilingkod, binibigay nila, inaalay ang kanilang mga sarili at mga panahon, mas lalong matitibay yaon. Mas matitibay ang mga naglilingkod. Amen? Mas matibay yan pagdating ng problema sapagkat pangako ng Panginoon yun eh. Papatibayin ka pag nilaan mo yung buong buhay sa Kanya. Pangako ng Panginoon yan eh. Na ibinigay natin ating sarili bilang tugon, bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Lord, ibinibigay ko naman ang aking sarili sa iyo ngayon. God wants to develop in us a grateful heart. Gusto ng Panginoon, laging mapagpasalamat. Amen? Sino sa atin dito ang gustong magkaroon ng pusong lagi nagpapasalamat kay Lord? Magsabi ng malakas na, thank you, Lord! One more time, thank you, Lord! At palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Yes, Lord. God is hearing from heaven. And God is taking note from heaven. If you're saying, Lord, gusto ko pong magkaroon ng thankful heart. I know, ang kasunod noon ay tiyak na pagtibay sa aking sitwasyon. Lord, make me grateful. Every day in my life, we are taught yesterday na kahit sa mga maliliit na bagay, simpleng bagay, merong dahilan para magpasalamat. Nasa iyo na ang lahat
upang maging mapagpasalamat. At lahat ng dagdag ay pasunod na lang sa bigay ng Panginoon. When He has given His life on the cross, God has given you everything upang tumibay at tumatag. Ikaw na lang ngayon ay magpasalamat. Today, as we remember po, ang atin pong banal na hapunan, ang ginawa po ng